Adto sa pagtuon sa atong gisunod-sunod nga libro karon gitun-an, Romans. Kung basahon nagbalik atong patukuranan sa mensahe, Romans 2:1-3. Ako basahon sa New King James. Romans 2:1-3. Wait lang. Lobat tingali. There. Therefore, you are inexcusable, O man, whoever you are who judge, for in whatever you judge another, you condemn yourself. For you who judge practice the same things. But we know that the judgment of God is according to truth against those who practice such things. And do you think, O man who judge those practicing such things, and do the same, that you will escape the judgment of God? May the Lord bless the reading of His Word. Let us ask God for wisdom first. Father, we thank you, Ginoo, nining ninot ka kabuntagon karon sa imong pagtigom kanamo. Aniya kami amahan, nagpaubos sa among tagstag sa kaugalingon. Aniya kami karon magatuon sa imong pulong. Hinaot, O Dios, ikaw maghatag ka na maglingit ng kaalam, o na amo kining masabtan, O Dios. Ug tabangi usab kami sa pagpasabot niini ngadto sa uban. Hinaot ikaw malipay, mahimaya sa among taliwala karon. Kinanggyampo, salamatan, nagyang sa ngalan ni Jesus. Amen. Nanata karon sa chapter 2 sa Romans sa atong gitun-an. Atong topic karon, the righteous judgment of God. It's a series, o kung kanilang Sunday ng atong pagatunan, it's a warning against hypocrisy. Now, sa chapter 1, atong nasabtan nga gipadayag sa Dios ang iyang kasuko, pinagi sa paghukom sa kalibutan, o iyang gihukman ang kalibutan, pinagi sa wala na niya pag-restrain sa tao. O tungod kay ang tao ning reject man sa kamatuoran, walang niya gi-reject, naghimo ngadto pa gyud siya bakak. Mo nang ang Dios wala na mag-restrain sa tao as a form of judgment. Mo nang ang daotan min take over. Daotan nga na siyang kasing-kasing. And now naata sa chapter 2 ug makapangutana ta, how about ang mga buutan nga mga tao? Okay, what if naitaw nga mingon buutan man ko, dili ko homosexual, dili man ko idolatrous, o unsa may pagtan-aw sa Dios ni ana, naningkamot man ko nga maayo nga akong dignidad, integridad at ubangan sa mga katawhan. Og dinhi sa chapter 2 verse 1-3 gipakita ni Paul nga wa gyoy ikyas ang tao bisan pag moingon ka nga buhutan man ko, dili man ko pareha sa chapter 1 nga hilabihan ka sa lawayon na kinabuhi. Moral man ko nga tao. Now, in chapter 2, gipakita din ni Paul, bisan pag nagtuo ka nga buutan ka, wa gyud kay ikyas sa paghukom sa Dios. Kung ang imong pagkabuutan maoray imong saligan alang sa imong pagkalangit, pagkaluwas. Kung ang kanarang imong pagkabuutan, dili na igo ug kuwang rana, tay dili man na kapasar sa standard sa Dios. So kaning chapter 2 para ni sa mga professing Christians, para ni sa mga moral nga tao, ang mga buutan nga tao, nga ang ilang gisaligan, ang ilang pagkarelihiyoso, ang ilang pagkadautan, ug wala gyud sila mag-ila ni Kristo og tinud-anay. Wa gyud sila mosalig ni Kristo. Ang ilang gisaligan, ang ilang relihiyon, ang ilang pagkarelihiyoso, ang ilang pagkabuutan. Ningingon sila, di man ko pareha ni anang sa lawayog kinabuhi. Now, dinhi sa chapter 2 gi-expose ni Paul kining mga moralist. Aduna sila false sense of security. Nga
daghan sa mga tao karon no, nga abi nila tungod kay wa sila mupatay, tungod kay wa sila mo commit og adultery, tungod kay dili sila homosexual, tungod kay nagpabilin sila nga putli, pure. Abi nila kana makaluwas. Tungod kay maayo ilang dignidad sa komunidad, maayo ilang integridad, limpyo ang ilang ngalan, igo na para makaluwas sa tao. Morning point din ni Paul sa chapter 2. You see? Ang basihanan sa Kristohanong Ebanghelyo, masabtan lang kung ang tao makasabot nga sila sad-an at ubangan sa Dios. Ikaw ba moral nga tao or sa chapter 2 or immoral nga tao sa chapter 1? Tanang tao dapat makasabot nga kitang tanan sad-an at ubangan sa Dios. Now, I believe sa chapter 2 ang hunahuna din ni Paul, hunahuna siya sa mga pagano nga mga kaning mga buutan nga mga pagano, but at the same time tingali major sa iyang hunahuna kining mga Hudiyo nga mga self-righteous. Daghan man gud sa mga Hudiyo no nga tungod kay anak sila ni Abraham, tungod kay kaliwat sila ni Abraham, tungod kay chosen people sila, kana igo na nga luwason sila sa Dios. Nga dili na necessary nila muila ni Kristo. Tungod kay ang Dios nagsaad man nga luwason ang Israel, tungod kay sila Israelite, automatic na sila nga luwason sa Dios. Gipakita din ni Paul sa chapter 2, that's not enough. Kung kita, di man ta Israelite, tungod kay natao ta niining iglesia, tungod kay natao ta sa Christian nga parents, tingali uban nato naghunahuna, luwas na ta kay buutan atong ginikanan, maayo ang atong dignidad, igo na gipakita din ni Paul sa chapter 2. That's not enough. Whether you're moral, nagsunod kag ethical standard, no, dili na enough. See, ang Hudiyo traditionally nag-believe nga ang mga pagano, ang mga heathens ray silutan sa Dios. Og sila dili sila silutan tungod kay ang Dios na may saad kanila. Sama ni Jonah, kinomdom man ni Jonah kadtong gitukob sa dakong fish. Wa siya mga dos Nineveh kay gusto niya silutan ang Nineveh. Naa sila concept ni ana, Ginoo ayaw gluwasa kay pagano man di man sila mga Hudiyo. Di man sila mga Israelites. Mo nang ning travel siya palayo sa Nineveh. Pero ang kasing-kasing sa Dios tanan man luwason. Ang kaluwasan dili raman para sa mga Israelites. Ang kaluwasan para sa tanan. Ug naay mindset nga si Jonah nga kami ray luwas sa Ginoo kami mga Israelites. Ayaw na. So nagtuo sila nga tungod kay sila ay nana automatic na sila luwason sa Dios. At the same time, nagtuo sila ni anang salvation by works. Nga tungod kay nag-follow sila sa rituals, nag-follow sila sa ceremony. It's legalism, salvation by works. Or kung kita ba ka, dili man ta Hudiyo, nag-follow ta ni anang unsay balaod sa simbahan. Kung naay seremonyas, naay prosesyon, follow ta. Pag-abi nato, kana mo'y makapaluwas ka nato. No? Chapter 2, gipakita ni Paul, dili ka na igo. Dili enough ang atong pagkarelihiyoso. Dili enough nga nabilong ta sa Christian nga church. Nya wa day ta muila ni Kristo, wa day ta relasyon ni Kristo. Dili enough nga mabilong lang ta sa grupo, unya wa tay personal nga kadugtungan sa Dios pinaagi ni Kristo. Okay, even ang mga Jews, bisan pag sila piniling katawhan, dili automatic ang ilang kaluwasan. See? Chosen people, pero dili automatic ang ilang kaluwasan. Now, mga Hudiyo part sa ilang belief nga kaning mao lagi nagkikisaad ang Dios. Nya napoy mga Christian church karon tungod kay ning follow-an ang ritual ato ning ni-mention nya kanang tungod kay nabunyagan pagkabata niya i-confirm inig kadako kana luwas na. No. Again, usara ang message sa scripture. Faith in Christ.
Not rituals, not ceremonies, not bunyag. Faith in Christ. O daghay mga tao nginana karon. Pabaptize, kaya abi nila ang luwas ngadto sa church, abi nila ang relihiyon makaluwas ning follow og rules, moral, follow moral standard outwardly. They're self-righteous. Unya naghunahuna nga sila dili silutan sa Dios. Para ni sa mga tao nga abi nila enough na ang pagkabuutan o ang ilang pag-follow sa standard or morality, enough na nga di lagi ta silutan sa Dios, luwason lagi ta. So, mo ni ang chapter 2. Let's look at verse 1. Therefore, you see, therefore, kung naagani therefore, bot pasabot, naanay mga points nga sumpay sa previous. Now, ang chapter 1, gikan sa verse 18, say, therefore, you are inexcusable man. Na therefore, tungod kay ang chapter 1, gikan sa verse 18, atong basahon balik verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. See, all ungodliness who suppress the truth in unrighteousness, 19, because what may be known of God is manifest in them. Unsay masabtan mahitungod sa Dios, gipadayag ka na sa Dios. Madaotan ka man nga tao nga adunay sa lawayon kinabuhi, or buutan ka man nga tao nga adunay moral nga kinabuhi. Ang truth mahitungod sa Dios iyang gipadayag. For God has shown it to them. See, gipakita sa Dios sa tanan, mabuutan ka man nga tao or dili. Madaotan ka man nga tao or dili. Ang truth mahitungod sa unsay mailhan sa Dios, gipadayag sa Dios. Gipadayag sa tanan, mabuutan man o dili. Ug mo nang verse 2, ambak, therefore, you are inexcusable, O man. Buutan ka man nga tao sa chapter 2 or sa lawayon ka man nga tao sa chapter 1, inexcusable ka gihapon kung ang imong kinabuhi ug kaugalingong paningkamot ug moralidad imong saligan alang sa imong kaluwasan. You are without excuse. Inexcusable, because you also know the truth. Verse 118, nakasabot man ka sa truth, samot nang dili ikaw excusable. See? Now, they know the truth. Ang buutan nga tao, ang moral nga tao nga naningkamot, nagsunod og standard of morality, kahibaw, obviously, nakahibaw sa truth. Mo bitaw naningkamot sila moral sa moralidad, moral ang ilang life, maayo ang ilang pagpanginabuhi, kay kahibaw man sila sa truth. It's clear. Gikan pa sa chapter 1 nga tanang tao nasayod nga ang Dios balaan, ang Dios maghukom sa daotan. Now, ang Jew mismo, ang mga Hudiyo mismo nasayod ni ana. Tungod kay sa ilaha gani gihatag ang balaod sa Dios. Kay bao sila nga ang tao dapat balaan, kay ang Dios balaan. Now they know the truth, whether Hudiyo nga buutan ug nagsunod sa mga balaod or kita nga mga buutan. Nasayod ta sa kamatuoran, mo bitaw naningkamot ta nga mahimong buutan. Ug bisan pa man ana tungod kay nasayod ta, inexcusable ta kung dili pa nato dawaton si Kristo. We are without excuse. You see, oh man is just a general term for anybody. Whether Jew, whether we're the moralist, we're not exempt from judgment just because we are not idolatrous, just because we're not homosexual, just because dili sa lawayon ang atong kinabuhi, dili ta excuse sa paghukom sa Dios. Tanan, walay excuse. Ang ma-excuse ra sa message ni Paul kung atong tiwason ang Romans, ang ningtuog ning dawat ni Kristo. You see? Bisan pagbuutan ka nga sa chapter 2, you are inexcusable, O man.
Ngano man, tungod kay naa kay knowledge, ikaw nga buotan nga tao naa kay kahibalo. Kay ang Dios usa sa principle sa paghukom sa Dios, no? Basihan sa Dios sa paghukom sa tao, hukman niya base sa knowledge unsay nasabtan sa tao. Unya ang tao nga buutan, mas daghang nasabtan mahitungod sa Dios. Mao nang kung ang imong pagkabuutan, imong saligan, samot na nga dili ka excuse. Kung dili gani excuse ang tao nga daotan nga gamay rag kahibalo sa Dios, dili gani excuse kay ang Dios nagpadayag na sa iyang truth. Chapter 1, samot na ikaw nga buutan, nga kahibaw, mas daghag kahibaw, mahitungod sa Dios mo bitang ningkamot ka nga buutan. Samot na ikaw, mas grabe pa ka nga dili excuse, because you know God's standard. O unsa may, nganong makaingon mata nga you know God's standard, kay mag-judge man, ning criticize man ta sa uban. Ang tao nga ning criticize sa uban, kahibaw siya sa unsay standard sa Dios nga maayo. Kahibaw siya unsay maayo ug unsay daotan. You see? Whoever you are who judge, ikaw nga nag-criticize, ikaw nga naghukom sa uban, daotan man ang tao, daotan ang kinabuhi sa lawayon. Kitang tanan sa chapter 2 walay excuse bisan ako as we go through ato makita. You see? Kita nga makahukom sa uban magingon, daotan man tao, daotan ang kinabuhi. But pasabot, mas daghan tag knowledge unsay maayog daotan ug mas daghan tag kahibalo mahitungod sa Dios. Maunang kung kana ang atong saligan, ang atong pagabutan, samot na nga dili ta excuse. You are without excuse. Kay kahibaw ka mahitungod sa Dios, nya ang imo gihapon gisaligan ang imong pagabutan dili si Kristo. Ang point lang din ni Paul, ayaw saligi ang imong pagkabuutan ug ang imong moralidad. Bisan pagbuutan ka, ilha si Kristo nga imong manluluwas. Mao na main message din ni Paul sa chapter 2. You see? Saan nato pagsabot nga mas daghang nasabtan ang tao nga buutan? Because whoever you are who judged, kahibaw ka sa standard, mao nang ning judge ka sa uban. Mas kahibaw ka unsay maayo ug unsay daotan. Unya kana nga standard imong gi-apply ngadto sa uban. See? Bisan kinsa ang maghukom, bisan kinsa ang magkondenar sa uban tungod sa ilang mga sala, nagpamatuod nga siya sa iyang kaugalingon walay excuse, walay ikapangulipas. Kung maka-judge ta sa uban, then naghatag ka nag-ebidensya nga kahibaw ta sa standard. Kung kamao mo judge sa uban, kung ning judge ta sa uban, nga daotan man ang tao, daotan ang kinabuhi, daotan ang klaseng kinabuhi, sa lawayon ang klaseng kinabuhi, di na ikalipay nga kinabuhi at ubangan sa Dios, buot pasabot, kahibaw ta sa standard. O kung kahibaw ta sa standard, unya, ang ato gihapong pagkabuutan, atong gisaligan, dili ta excuse sa paghukom sa Dios, kay kahibaw man ta sa standard. See? Chapter 1, verse 32, even the pagans know nga hukman sila sa Dios. Samot na kita nga kahibaw sa standard, hukman gihapon sa Dios. See? For in whatever you judge another, you condemn yourself. Sa dihang imong gipakita ang balahod sa Dios nga gigamit nimo sa uban, imo sab gipamatud-an nga ikaw nahibaw ni ana nga balaod. Ug sa pagkasayod ni ana nga balaod, imo ra pong gikondenar ang imong kaugalingon. Ug mao ni ang point ni Jesus sa Matthew chapter 7, judge not that ye be not judged. Dinha gibasihan ni Paul kini. Now, dili pasabot nining judge not that ye may not judge nga dili ta maghimog saktong pagtimbang-timbang. Kay gikinahanglan man nato mo timbang ug sakto. Mao gay na ang point diha sa Matthew 7 verse 15 to 20, atong examinon og tarong ang tao base sa iyang fruit sa iyang kinabuhi.
Ang but pasabot nining judge that ye be not judged. Stop criticizing, stop being condemning. Nga kinaiya na nimo ba nga sige lag criticize, critical na kayo, permi na lang sige pangita og sayop. Nga as if ikaw ray permi insakto playing God. Tungod kay with the same standard, hukman man gihapon ta sa Dios. Stop criticizing to the point nga nag-play God na ta. But pasabot, permi lang nimo ipakita nga imperfect, mga tao, atubangan, palibot nimo, nga abig, ikaw na lang mo'y sakto, permi, or perfect. In other words, kung gipakita nato nga makahukom ta sa uban, gipakita usab nato nga angay pud tang hukman sa same nga sukaranan. Mabitang sa James chapter 3 verse 1 nga dili unta daghan ang mahimong teacher. Kay kung teacher ka, mas greater man ang imong condemnation. Nganong mas greater man ang condemnation sa teacher magtutudlo tungod kay mas daghan man siya knowledge. So mao nang mas daghan man siya nahibaw-an kung ikaw teacher, mas daghan man kag mahibaw-an, mao nang mas grabe kung ikaw hukman. Nakahibaw man unta ka, ikaw gud nagtudlo. Mao day gihapon ang gibuhat. You see? So ngadto sa mga moralist, nag-ingon ng Dios ngadto sa mga buotan, di gihapon ka exempted. Dili tungod kay buotan ka, dili tungod kay nagsunod ka standard, di gihapon ka exempted. Buot pasabot dawat ni Kristo. Kay kung ang imong pagabutan na imong saligan, hukman gihapon ka sa Dios. See? Judge not that ye may judge. For you who judge, practice the same things. Kita nga naghukom, nagpractice man the same things. Og tingali maingon ta nga, unsay bot pasabot ni ana? Nga wa man ko magpractice ni anang klaseng mga salaa. Dili man ko homosexual, dili man ko murderer. Nagsunod man ko sa balaod sa Dios. Sama ba sa atong rich young ruler ning dool ni Christ? All these things ako nang gibuhat sukad pa sa akong pagkabatan-on. I'm a moral man. See? So sa Matthew 5, mao ni nga tubag giingon ni Kristo sa mga tao nga nag-ingon buutan man ko sukad sa akong pagkabatan-on, relihiyoso man ko, may man kog moralidad. Sigurado gyud nga luwason ko sa Ginoo ug pasayloon ko sa Ginoo kay buutan man ko. Kung ang atong pagkabuutan may atong saligan. Ningon si Jesus Christ, verse 21, chapter 5, before pa niana, ningon siya, I have come to fulfill the law. Now, verse 21, para sa mga buutan, you have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of judgment. Kung tingali man ta, wa man ko kapatay, di man ko murderer, wa man ko mamatay. You have heard that it was said to those old, morning gitudlo sa mga rabbis ngadto sa mga Hudiyo. Kung sa may gingon ni Christ, but I say to you, that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka means sa ato buang man ka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. See? Outwardly, wa man ta mo patay og tao. Physically, wa man ta mo patay og tao, pero suod sa atong kasing-kasing kung nagsuko ta sa laing tao, ang atong kasing-kasing nag-ingon ang Dios as if murderer na ta. We're guilty before God. Maoning ang tanang tao guilty before God ug angay hukman, bisan pagbuutan ta nga tao tungod kay
Tinuod wa ta mo patay outwardly, pero kung naka-experience na kagkasuko batok sa laing tao, guilty na kaatubangan sa Dios. Tungod kay dili ka na ang kanang kinaiyang kasuko, yes, maayo, without a cause. See? Nang nana kay pagdumot, kanang maghunahuna na kag naon tay mahitabong daotan sa laing tao, gipakasama ra na sa Dios nga imo nang gipatay kana nga tao. Mao nang guilty ang tanan, bisan pag maingon nga butan man ko, di man ko murderer. But God looks at the heart. Ang tao lang mutan-aw sa physical, sa gawas, unsay imong gibuhat. Pero ang gitan-aw sa Dios ang kasing-kasing. Kung dihay higayon nga nakahuna-huna na ka nga ug daotan batok sa laing tao, guilty na ka sa Dios. And the wages of sin is death. Matag karon ugonya nga makasata ang angayng silot kamatayon. Mercy lang sa Dios ug mao nay atong giabusaran. Tungod sa kaluoy sa Dios sa makasalata, iya man gi-extend ang iyang mercy, ang grace ug kaluoy nga di tanya patyon diha dayon, wa tanya patya diha dayon. But the wages of sin is death. Mao nang bisan pagbuutan ta, hukman gihapon ta sa Dios, mao nang dili enough ang pagkabuutan sa tao para siya luwason sa Dios. See? Mo nay mahimo sa false religion. Dili gyud maka-restrain sa unsay nas kasing-kasing. Makapugong lang sa tao sa pagbuhat sa aktwal, pero dili gyud makapugong sa kasing-kasing nga maghunahunag daotan. See? Mo nang ubang mga tao kanang nas kulto. Murag maayo tanawon, murag maayo ang ilang kinabuhi, maayo ang ilang lifestyle. Tungod kay napugngan sila ni anang para mabilong sila ni anang nga group. Mo nay naka-restrain nila. Di makahimog daotan tungod kay para mabilong sila, para tan-awon sila nga maayo sila kinabuhi, nga halangdon sila. Pero sulod sa kasing-kasing dayag sa Dios. Now more, chapter 5 gihapon, verse 27, you have heard that it was said of old, you shall not commit adultery. Wa man may manapaw Ginoo. Bisan na mga Hudiyo nagingon, di man may mananapaw. Usara man ang akong asawa. Unsa may tubag sa Ginoo? But I say to you, that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. Guilty tanang tao. See? Kung naay desire ang tao, bisan nagpagtanaw, lust, nagtanaw sa usa ka babae sa pagkaibog kaniya, or ang babae sa pagkaibog sa laki. See? Tinuod usaray atong sawa, tinuod usaray atong bana. Pero kung naibog taglain at ubangan sa Dios, guilty. Maunang ayaw sa ligi ang imong pagkabuutan para pasayloon ka sa Dios, para malangit ka. Kay kitang tanan angay hukman sa Dios. That includes me. Maunang ang angay sa ligan sa tao, Ginoo, ikaw ang akong manluluwas. Tinuod, buutan man ko, wa ko mupatay, pero ang kong singkasing, nagunahon na nagdaotan sa tao, guilty na ko. Tinuod, usaray akong asawa, pero kung nag-desire ko glain, guilty na ko atubangan sa Diyos. Kitang tanan, guilty atubangan sa Diyos. You see? Ang point din ni Paul, tanang tao guilty, madaotan man nga tao, or buutan man nga tao nga nagsunod sa standard. Tungod kay ang atong kasing-kasing, na naman tay sinful nature. Di gyud nato kalikayan makahimog daotan or makahuna-hunag daotan. Unya ang gitan-aw sa Dios ang kasing-kasing man, dili man lang kung unsa imong gihimo. Apil man na kung unsa imong gihuna-huna. Apil man kung unsa imong gidesire, gitinguha. Kung kanang imong gidesire,
dili na insakto, kana guilty naman kaatubangan sa Dios. That is why dili enough ang pagkabuutan. That is why run to Christ for salvation, for forgiveness of sins. Now, sa mga Hudiyo, nayan sila, naghimo sila technical para makalusot sila na ining balaod nga adultery. Unsa lang gibuhat? Divorce, legal divorce. Para dili sila makakamit og adultery, ilang gi-divorce ang asawa or lang bana, ang laki ra may maka-divorce. And then ngadto sila sa ilang gusto, ikaduha lain. Ug ningon ng Dios, yes, technically sa balaod sa tao, technical nga bahin, nakalusot man ang divorce. Pero ang inyong kasing-kasing dayag man sa akoa nga motong imong gi-divorce kay nakailaing gigusto. Para lang di ka masilutan sa balaod sa yuta, mo nang imong gidiborsyoan. Originally ang Dios against gyud sa divorce. I-abuse gyud na sa tao. Tungod lang sa pagkagahig o sa tao, gitugutan sa Dios si Moises. Sige, himuag balaod. Pero dili gyud ang Dios gusto ni anang divorce. Well, you see? Kitang tanan guilty atubangan sa Dios. O kitang tanan angay gyud muila ni Kristo kay siya ra gyud ang makaluwas. Another verse 33. Chapter 5 gyapon sa Matthew. Again, you have heard that it was said to those of old, you shall not swear falsely. Ayaw panumpa sa bakak, but you shall perform your oaths to the Lord. Kinsa may wa kapamakak dinhi. Kung imong saligan ang imong pagkabuutan, you see, balaod na, 38. Kung imong saligan ang imong pagkabuutan, sigurado lang nga wa gyud ka kapamakak. Sigurado lang nga wa kay saad, nga wa nimo tumana. Kay bisan usa lang ka saad, nga wa nimo tumana, guilty na kaatubangan sa Dios. Daghan mang balaod, kung makasala kag usa, as if tanang balaod imo nang angay naman kang silutan, bisag usa ra na, bisag usa ka libo pa ka balaod, makasa kag usa na agyoy silot. The wages of sin is death. See, kitang tanan guilty atubangan sa balaan nga Dios. Mao nang dili ta makasalig sa atong pagkarelihiyoso, sa atong moralidad, sa atong pagkabuutan para pasayloon ta sa Dios ug para malangit ta, maluwas ta. Dili ang atong pagkabuutan. Then last sa Matthew, you have heard that it was said, an eye for an eye and tooth for a tooth. Ang mga Hudiyo, ilan ang gihimong excuse. Og nag-ingon si Kristo, kani para raman unta ni sa hukmanan, eye for an eye. Ang judge ra unta mo'y mag-declare ni anak mo ni ang imong pagpanimalos. Dili ni himuon ni mga personal nga activity. Di ni mo himuon, gisagpa man ko ako po siyang sagpaon. See? Kay kani nga balaod ang maghuhukom ra, kanang naara sa korte mo ray moingon ni ana, mo ni silot sa nagbuhat nimo ni ana, eye for an eye. Dili ang tao personal nga dili husgado mo'y mubuhat, mag-revenge ko kay eye for an eye. See? Yeah. Di nato kalikayan. Nga makahunahunag pa ni mouse usahay. Nga kung maghunahuna na tag pa ni mouse, guilt na ta before God. Tungod kay kaning eye for an eye, para raon ta ni sa hukmanan. Ang judge ray moingon mo ni ang ibaws. Dili kay kita nga nasad-an moy manimaus. Kayon sa may gingon ni Kristo, kung sagpaon ka, ihatag ang pikas ni mong aping. See? So, ang logic dinhi sa Dios, sa Ginoo, klaro kayo. Butan man ka nga tao, kasabot ka sa standard. Mao nang samot na nga dili ka excuse sa paghukom sa Dios. Butan man ka nga tao, dili enough ang imong paggabuutan. Kay nakasala gihapon ka atubangan sa balaan nga Dios.
Mingon man ka, di man ko pareha ka sa lawayon sa chapter 1 nga kinabuhi. Pero ang chapter 2 nag-ingon, bisan pa man, you are without excuse, O man. Tungod kay nahibaw ka sa truth, ang Dios na standard. Standard sa Dios, di ka mamakak, nya nakapamakak ka, guilty na ka before God, mo nang hukman ka sa Dios. Now, another principle, you see, ang tao hukman sa Dios, pinaagi sa iyang kahibalo. Unsa ka, law mo iyang kahibalo, mahitungod sa truth. O, kung ikaw buutan nga tao, buot pa sabot, mas daghan kag kahibaw. Kung kamao ka muhukom, daotan na sa lawayo na, buot pa sabot, mas daghan kag nahibawan. Kumpara sa mga sa lawayon kinabuhi nga wa kay kahibaw. Ug mao nang base ni anang imong nahibawan, hukman ka sa Dios. Wa kay excuse. Verse 2. Another, therefore you are but we know that the judgment of God is according to truth against those who practice such things. Another, basihan sa Dios sa iyang paghukom. Una, basihan niya unsa imong nahibaw-an. Unsa kalawom ang imong nahibaw-an. Kung buotan ka, mas lawom imong nahibaw-an. So, buot pa sabot, mas grabe ang imong punishment kay mas daghan man kag nahibaw-an. Wa gihapon ka mo dangop ni Kristo, mas grabe imong punishment kumpara sa wa kayo kahibaw. Now, verse 2, we know ang paghukom sa Dios base sa kamatuoran kung unsay true. Kanang word oida men, we know oida, it's common knowledge. It's very obvious. It's obvious. But pasabot. Obvious kaayo nga ang paghukom sa Dios, ang iyang basihan ang truth. Dili basihan sa Dios kung unsay nakatago, kung unsay as if, kung unsay pretend. Nagpretend ko nga buutan. Ang paghukom sa Dios kung unsay gyud truth, unsay nas kasing-kasing, unsay tinuod. Sumala sa kamatuoran gayod ang paghukom. Tungod kay ang Dios diha kaniya wala may bakak, mao man gina iyang nature. So Psalms 96:13. For he is coming to judge the earth. He shall judge the world with righteousness and the peoples with his truth. You see? He will judge the people with his truth. Sa iyang kamatuoran, dili sa kamatuoran sa tao. This is my truth. This is my standard. Di man na may basihan Dios. Sa iya mang kamatuoran, sa iya mang standard, mo man ay basihan sa Dios. See, God will judge according to truth. Nobody is exempted. Tan-awon sa Dios unsay kamatuoran, ug mabuutan man kagdi ang kamatuoran may basihan sa Dios. Mingon man ta, basically, maayo man ko nga tao, buutan man ko nga tao. Di tingali ko niya silutan. Basin malangit ra ko. Naningkamot nga ko mga buutan, simba ko matag-adlaw. See? Mo ni sad sa tao. Use na kaayo ta, dili silutan sa Dios, og nag-expect ta nga dili ta hukman sa Dios. See? Makapamakak ta, di man ta dayon silutan sa Ginoo, di man ta na diha dayon patyon. See? Na-use na kayta ni ana, naanad na kayta ni ana, nga ang silot sa Dios dili diha dayon. Nga dili diha dayon makasa ta mamatay, naanad man ta ni ana. Mo nang daghay tawo naghunahuna, malangit lagi ko kay naningkamot man kong buutan og relihiyoso man ko. Di lagi ko niya hukman, di lagi ko niya dadon sa impierno. See, giabosaran sa tao ang grasya og kaluoy sa Dios. Ugsahay ang tao dinha ning nagsalig.
Pero ang paghukom sa Dios dili man pareha sa perspective sa tao. Based man sa truth. O nga atubangan sa Dios dayag man tanan. Mo na gingon sa Hebrews 4:13. And there is no creature hidden from His sight, but all things are naked and open to the eyes of Him whom we must give an account. Kitang tanan natong desire, tanang hunahuna, tanang gibuhat, dayag at tubangan sa Dios. Tanang sala nga atong gihimo, tanang daotang hunahuna nga atong nahunahuna, tanang daotang pung nga atong nalitok, kana tanan dayag sa presensya. Dayag sa atubangan sa Dios. Dili ka na nakatago. O mao nang bisan pag naningkamot ka nga buutan ka, pero ang imong kasing-kasing dayagman atubangan sa Dios. See? Atubangan sa Dios hubo og binuksan. Why nakatago sa Dios? Bisan pag unsay atong gihuna-huna, unsay atong giplano, unsay atong gitinguha, kana tanan dayag atubangan sa Dios. Ug ang Dios maghukom base sa truth. Unsay tinuod sa atong kasing-kasing. Mabitang sunod nga mga verses ni ani, tungod kay naaman tay high priest, let's come boldly. Verse 14, 15, 16. Buot pasabot, dinhi sa nag-write, tungod kay ang Dios nakahibaw sa tanan, ladlad man sa Dios tanan, mas maayo nga mugdagan kita ngadtos makapataliwa nato bat atubangan sa Dios. Tungod kay way natago ug matago atubangan sa Dios, mas maayo pang mudagan ta kinsay makahimong abogado nato ug kinsa may gi-refer na ng high priest, si Jesus Christ. You see? Ayaw sa ligi ang imong pagabuutan. Dagan ngadto ni Kristo nga makapatiliwala kanimo. Maoy atong high priest, makapatiliwala nato ug sa Dios. Let's come boldly to Him in His presence, where we find grace in time of need. Because we have this great high priest. Ayaw sa ligi ang imong pagkabuutan igsuon, ang imong pagkarelihiyoso. Tungod kay ang tanan dayag sa Dios. Tinago man na ang imong sala, apan ang Dios nasayod niya na. Kung na ikaw din hikaron, or nakabati ba ka sa live, wa pa ka mo adto ni Kristo, wa pa ni maghatag imong kasing-kasing, wa pa ka mo tuon ni Kristo, imo lang gisaligan ang imong pagkarelihiyoso, imong pagkamaayo nga tao, imong pagkabuutan, ayaw huna-huna nga dili ka hukman sa Dios, nga mahimo na kang exempted. Tungod kay why exempted? Tadang tao hukman sa Dios. Mao nang dangop sa mahimong maka luwas nimo. Mao si Kristo, great high priest. You see? Ang tigpakaron ingnon dili gusto nga hukman pinaagi sa kamaturan kunon sa jud siya. Pareha sa mga Hudiyo, iyang gisaligan ang ilang pagka-Hudiyo ug ang saad sa Dios, ang iyang pagkeep sa rule ug ang iyang morality. But God looks in the heart, and He judges by knowledge, and He judges by truth. Ug tungod kay ang Dios maghukuman base sa knowledge, wa gyud tay excuse. Mo nang let's read. Do you think this, O man, you who judge those practicing such things, and doing the same, that you will escape the judgment of God? You see? Kung naitaw, buutan man ko, di man ko mamamatay.
Kung ikaw naghukom nga kana sila mamamatay, tuod ikaw ang mamatay, pero ikaw nasuko na, sama naman kay ikaw nga mamamatay. Kung ikaw naghukom sa uban, do you think nga maka-escape ka nga dili pag kahukman sa Dios? No. You're not going to get away. Tungod kay ang Dios maghukom base sa kamatuoran, base sa imo ug base sa imong nahibaw-an. O nagpakita nga ikaw adunay nahibaw-an, pinaagi sa imong paghukom sa uban. Pinaagi sa imong pagpaningkamot sa pagbinuotan, mao na ebidensya nga ikaw adunay nahibaw-an, maayo og di og mahitungod sa Dios. See? Why maka-escape atubangan sa Dios? Now, I will close with this. 1 John 3:20, for if our heart condemns us, kung ang atong konsensya gani mo condemn nato, God is greater than our heart and knows all things. Samot na ang Dios na sayod. Mas labaw pa siya is nahibaw-an kaysa imong nahibaw-an. Samot na kang i-condemn sa Dios. Kung ikaw gani limitado ang imong nahibaw-an, ya na konsensya na ka, yang imong konsensya naghukom nimo, nakasa ko, di lagi ko buutan. Samot na ang Dios nga mas ang tanan na hibaw-an, mas daghag na hibaw-an kanimo, samot na kang hukman sa Dios. See? Ang mga tao nga nagpalibot ka nato, wa man tingali masayod unsay tinuod nato. Unsay atong kasing-kasing, unsay atong una-una, unsay atong tinguha. Pero kanang tanan nahibaw-an sa Dios. Moning ang mensahe karong kabuntagon, ayaw sa ligi igsuon ang imong pagkabuutan aron ikaw maluwas ug luwason sa Dios. Kay kanang tanan dili igo, balaan kayo ang Dios ug diha kaniya way makasasala ang makaduol. So kung ingon ani man ta, kita nato sa atong kasing-kasing nga daotan ta makasasala at taatubangan sa Dios. Na lang ta simbahan kay para abi natog mo'y makaluwas nato unsa may angay natong buhaton. Dangop ni Kristo. Siya nagpakamatay sa krus para sa tanan, para sa buutan ug para sa daotan. Kay nasayod ang Dios, ang tao wa gyud mabuhat. Bisan pagbuutan ng tao, dili man naigo siyang standard. Mao nang si Kristo lang gyud ug wa nay lain pa sa ligi alang sa imong kaluwasan. Sangpita siya. Kay ang silot sa sala, ang bahid sa sala kamatayon man. Di man karon dayon panahon nga makasala ka, patyon ka sa Ginoo, kay hilabihan man ang iyang grasya kaluoy apan kung ikaw nagsalig sa imong kaugalingon, wa gyud kay excuse. The wages of sin is death. Salamat nga si Kristo nagpakamatay para kanato. Hilabihan kadako sa iyang gugma grasya. Hilabihan kadako sa iyang gasa nga ri kanato. Gugmang di kabayran. Kaluwasan sa makasasalang katawan. Pinagi lamang ni Kristo. Let us pray. Father, how great is your love. Unsa na lang gyud kaabunda sa imong grasya kaluoy Ginoo. Pasayloa kami Ginoo, sahay magsalig kami sa among pagkabuutan. Abi namog ang among pagkabuutan, pagkarelihiyo si Ginoo, makaluwas ka namo. Apan Ginoo, dayag kanimo diha tanan. Among huna-huna, among tinguha, dayag ug wa gyud matago diha kanimo. Mo nang kaming tanan Ginoo, guilty at ubangan diha kanimo, nakasalag makasasala gayud o Dios. Salamat nga ikaw ang among manuluwas. Salamat nga ikaw nagkupot sa among kaluwasan. Ug salamat nga bisan kinsa nga mudangup diha kanimo, di gyud nimo isalikway. Salamat ikaw among Dios. Tabangi kami Ginoo. Sangyaw sa kamaturan ngadto sa tanan nga ikaw gyud ang makaluwas kanamo. Nagdili kami angay magsalig sa among pagkabutan ug sa among moralidad.
kay dili man kana takos. In Jesus' name we pray. Amen.